Salamat Ginoo kay anak na bawat kanya lang iwan para lang iwan sa mga pagkain pamatin ng dalahin at sila at sabayan ka magalakan at pray all Lord na ipray na sila lang puso habang suliwan sa kanila at lalaman my prayer in your name. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba akong magtanong, sino po dito yung nanonood po ng Itbulaga? Sino po nanonood ng Itbulaga? Alam niyo po ba yung game nila dati na Laban o Bawi? Di ba po, kapag po sinabi nila na Laban o Bawi, ano po yung sinasabi ng mga dancers? Sabi po ng mga dancers, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Diba? Yun po yung sinasabi nila. And, knowing that lahat po tayo, lumadating din po, or kadalasan, ganun yung ginagawa natin. We follow what our hearts says. And let's share yung word po dito sa Psalm 119 verse 8.
instruction. Sabi po ng song natin today, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. And, di ba po, kanina nga po, sabi ko po, kadalasan tayo sinusunod natin kung ano yung nasa heart natin. Maybe it's the will of God or it's our will. But today, as you sing this song, let's just ask the Lord para buksan niya yung mata ng mga puso natin and to follow His will. Can we stand and let's praise God? As I was reflecting, this is the thing na sinabi ni Lord. Remember, when God has put His word, or has said His word, He will never fail you. Ulitin ko po, kapag si Lord nagbitaw siya ng salita sa bawat isa sa atin, He will never fail you. And that's the promise of God sa bawat isa sa atin. So in whatever
Lord said, "Be still and know that I am God."
we will be still and know that you are God. Lord, thank you, Father. Thank you because we know that you will never fail us. Because we know that from beginning till the end, you will be true to your promises. Lord, as we worship you, and as we lift your name, our God, in this place today, we ask that you will just open up our hearts. Lord, buksan mo yung mga puso namin, buksan mo yung mga isipan namin, that we may be ready with whatever revelations you will pour out this morning, of whatever word na itatanim mo sa mga puso namin this morning. Lord, tanggalin mo po lahat ng distractions, tanggalin mo po lahat ng worries na nasa mind namin. And Lord, let our eyes be focused on you only, Lord. Lord, maraming salamat po. Thank you for everything. Lord, alam mo din po yung desire ng heart ng bawat isa sa amin na nandito today. Lord, I believe that you will just pour out your favor in this place today. That you will just pour out your blessings. You will just pour out your love, joy, and peace of mind in this place today. Lord, forgive us. Kung meron man pong mga bagay hindi ka na nais-nais na nagagawa namin, forgive us, Lord. And Lord, just bless yung taong nagamitin mo today to share your word sa bawat isa. Lord, just continue to fill this place with your presence. Just continue to buksan mo yung mga puso at isipan natin, Father. And we welcome you. We welcome you, Father. Thank you so much, Father, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you.
bakit si Jesus kay managat. Pindalan ding labing kaya managat in Galilea at inagsus na king bundok at ito ng Jesus kare. Nakita ko Jesus, sinigawasan si Jose at siyang ang pagkukulakot ng anak. Levitan na lang Jesus at nga na karela. Biya-biya manakoy sa blang kay bayan, rin banwa at kaya at ituriyo ng tupan sa blang inutos sa kere. Tandaan niyo, kaya kayo po kapilanman ang ikik o asa ng ating panahon.
Wagat nakapit sa iyong pingin, malagim na awitin. Malagim na awitin. Malagim na awitin. Huwag na kayo dito sa harap. Okay. Sino sa inyo ang nakakaalam sa John 14:6? Sige nga. John 14:6. Ang ibig sabihin, anong verse yun? Yuan. Sabi ko. Nakalimutan daw niya, hindi buwan. Okay? Kayo po, ano yung John 14:6? Okay, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me or by me. No? Okay. Sino na sa inyo ang naglaro ng puzzle? Ano yung pinaka-paborito niyong gawin? Crossword, jigsaw, o yung puzzle na pinagdudugtong-dugtong sila. Okay, ako may favorite itong gawin sa mga puzzles. Yun yung tinatawag na maze. Yung maze, yun yung may starting line, tapos may finish line. Doon sa starting line, ibig sabihin, halimbawa, nandito ako, gusto kong pumunta sa San Fernando, meron akong susundan na path. Oo. Ngayon, kapag halimbawa, habang dumadaan ako, hindi ibig sabihin, diretso yung line, marami kang dadaanan. No? Kapag nagkamali ka ng daan, anong mangyayari sa'yo? Oo, babalik ka, uulit ka. Naalala ko, nung minsan nag-field trip kami sa Ocean Park, Manila Ocean Park, merong building doon na meron silang maze. Kaya nung pagpasok mo doon, puro salamin ang makikita mo. Mga salamin, mga pintuan. Ngayon, pumasok ka sa pintuan, salamin ang makikita mo, hindi mo alam kung saan ka papasok doon. Kapag nagkamali ka, ang mangyayari sa'yo, mauuntog ka sa salamin. Minsan, kapag naglalaro ka ng gano'ng itsuro, kapag hindi mo nakukuha yung daan palabas, ano mangyayari sa'yo? Ha? Minsan, naiinis ka na, frustrate ka na. Kasi ang gagawin mo, babalik ka na naman sa una kapag nagkamali ka. No? Sa panahon natin ngayon, pero pag gustong puntahan, hindi mo alam ang pupuntahan mo, anong kailangan mo? May mapa, may compass, pero ngayon high-tech na. Ano yung ginagamit ng iba? May Google Map, may GPS, habang nagbabiyahe ka, nag-GPS ka, no? Napupuntahan mo o tinuturo niya sa'yo yung tamang direksyon ng pupuntahan mo. Pero sa buhay niyo, minsan, pero pagkakataon na nakukuha na yung mainis. Meron lahat tayong gusto sa buhay natin na makuha. Pero at times, hindi natin nakukuha yon. Kapag hindi natin nakukuha, ano yung nararamdaman natin? Naiinip, nagagalit. No, kapag meron tayong gustong puntahan na direksyon, hindi tayo makarating. Ganun lang nararamdaman natin. Yung iba, meron silang gustong gawin, ngayon gusto nila, pero kinabukasan, hindi na. Ang iba naman, merong gusto sa buhay nila. Ang sasabihin nila, ito ngayon ang uso eh. Nakikita niyo yung mga kabataan ngayon, yung anong tawag sa palda, yung paldang, skater skirt. Di ba? Yung parang siyang,
Kapag nung nauso yun, lahat gusto meron. Kahit hindi bagay. No? Nasabihan na kang mana, magbuisit siya, buriki ini. Yang uso ini. Yang puripo ini. Buisitan ni mana o kaya tatang na ang God iniasaling mana, anong gawa na? Magbuisit siya, kikyak siya. Badamo mo, mateya no, kaya magkaroon ni skater shirt o na yung manitang purina. Siyempre, mothers knows best. No? Minsan, karoon lang nangyayari, madalas. Hindi lang minsan, madalas. No? Ngayon, sabi dito sa ating aralin, meron lang daw isang way para mapuntahan natin ang gusto nating puntahan sa buhay. Bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano, ano po yung gusto nyo marating sa buhay ninyo? Ano yung goal ninyo sa buhay? Wala? Tahimik? Siyempre lahat tayo, ang goal natin, lalo na pag namatay tayo, ay ang mapunta tayo sa heaven. Pero along the way, sa buhay natin, kahit sabihin natin, tinanggap na natin si Jesus sa buhay natin, marami pa rin pagkakataon na tayo ay maliligaw, mauuntog, at hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero ano yung sinasabi dito sa pinag-aaralan natin? That there is only one way, and that is to follow Jesus. Kapag pinalo natin si Jesus, hindi tayo maniligaw kahit saan man tayo mapunta. Hindi tayo mapapahamak kahit saan man tayo mapunta. So, sino yung way? Jesus is the way. And there's only one way, and that is Jesus. Let us pray. Dear Jesus, alam namin na ikaw lang ang nakakasatisfy ng aming mga pangangailangan sa buhay. Minsan may mga bagay kaming kailangan or sabihin natin gusto namin, pero at times hindi naman pala yun ang gusto mo para sa amin. Patawarin mo kami kung madalas nagiging makulit kami, nagtatantrums pa kami, kapag hindi namin nakukuha yung gusto namin sa buhay. Pero alam ko, Panginoon, yung gusto mo para sa amin, yun ang pinaka-best. Kaya wala kaming dapat gawin bilang mga anak mo ay yung to follow you. Because ikaw lamang ang way para kami ay mapunta dun sa eternity na pinapangarap namin mapuntahan bilang mga anak mo. Ito ang aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marimlang abak po. Diba, it's only in the mind. Tama po. Kanina umaga po, kagising ko. Kasi sabi ko, only it's in the mind. Hindi po ako nag-aircon. Kaya lang pagkagising ko, babay yung power sa bed. And then, sabi ko, iinom ako ng kape. Sabi kasi ni Ernie Baron, nabubuhay pa. Instead na mag-go-water ka or ice cream, lalo mong mararamdaman yung init ng panahon. So, may kape ko po agak. At karas ko po kay tricycle ng Kuya Willie. It's only the mind, ha? Pero tatagak ka. Pero ngayon po, dahil na-condition na yung aking katawan at tinutulungan ko siya, kasi po partnership yan. Iingatan ka ng Diyos. Kailangan din ingatan mo ang iyong sarili. So, yun po yung part natin. Yung part po natin is to keep safe
the temple of God. To take care the temple of God. So pakisabi niyo po sa inyong katabi, magandang umaga. At ang init na ito ay hindi lang sa ating pagsamba ngayon. Yes. Mayap kayo po abak. At pakitignan niyo po yung katabi niyo na dati ay katabi niyo pero ngayon ay wala pa. Maaring late or wala siya. Ano ang gagawin ko sa susunod? So, kasi po yung ating pinagmumulayang series for this month is Accountable Discipleship. At kung pupunta po kayo bukas, meron po tayong delegado, ang annual conference ng mga kababaihan, si Ate Shirley Sangga. Sa atin naman po church ay si kapatid na Marlon Munoz. At ang inyong pong mga manggagawa ay i-attend na po bukas ng annual conference. Mga kapatid, kung may mga tanong po kayo at may mga bulong-bulungan, huwag po kayong maniwala sa mga bulong-bulong. Ang tanungin po ninyo, kung may mga tanong po kayo at inquiry, ay ang inyong lingkod, si kapatid na Marlon at si Ate Shirley. Kasi po kung ano man ang desisyon ng ating district superintendent na pahintulutan ng ating obispo, sila po ang unang pong kakausapin, hindi sino pa man. Kaya po, kung sila po yung representative ng ating church. Kung ano man yung magiging desisyon, sila po ang unang makakaalam bago po ang reading of appointment. Kasi po, kinukonsulta ang mga pastor. Kaya lang po, ewan ko kung kagalakan ito opportunity o ano pa man, hindi ko po masabi kung ano ang magiging bunga nito. Ako po ay ikalawa sa hindi pa nakonsulta. So, ibig sabihin sa buong distrito, dalawa po ang hindi pa nakukonsulta. Kung i-retain o ililipat. At ako po yung ikalawa na hindi nakonsulta. So, ibig sabihin, kasi po, tayo po ay nasa retreat ng pre-encounter sa greenhouse nung Monday. At ang sabi po ng isang pastor kahapon, na ewan ko kung bakit overwhelmed siya, tanong siya ng tanong kahit sa mga miyembro, kahit na ako, sabi niya, nung inintay po namin yung mga t-shirts, Pastor, lapitan mo na si Diaz, tanong mo kung saan ang destino mo, kung ililipat ka o ililipat. Makasya ko po kasi mas excited lang ako, kasi po, I will trust God. Kung ano man po yung kanyang layunin sa akin. Kaya lang po na-amaze ako, may mga kwento na nawa yun ay magkatotoo. May mga kwento kasi, nagdideclare sila na retain ako, nawa yun po ay magkatotoo. At yun ang aking panalangin. Kaya lang po, ang reading of appointments is before dinner ng Wednesday and after dinner ng Wednesday. Ang gawin po natin ay ipanalangin po natin maging matagumpay ito at nawa tayo ng mga anak ng Diyos ay maging accountable sa isa't isa. To connect, to correct, and to collect. Na to gather wrong information and to relay information to others. Pero nung mag-retain niya po yung kwento yung ako, sige po, ikalat niya yan. Baling damdaman, din ba na espiritu, at paramdam na yung kakatamang district superintendent at yung kakatamang obispo. So, gano'n din po, isama po ninyo sa panalangin ang May 18, na ngayon po, mamayang hapon, ang Maya, ang mga hindi bata at hindi naman matanda ay magagada, abe-abe sama-sama na talitang kailan abe-abe sama-sama fellowship ngayong hapon po dito sa ating church. At ganoon din po kung paano ang Diyos ay nililingap niya ang bawat isa. Isama po natin sa panalangin hindi lamang ang ating mga sarili, kundi ang R&R at na membership class reformation of baptism sa May 31. So, sa ganito pong diwa kapatid, let us focus our mind, our soul, to our Lord Jesus Christ na siyang ating sinusundan sa ating mga buhay. At upang magawa po natin ito ng lubusan, ang banal na Espiritu ay niyanda tayo sa isang awiting Sweet Hour of Prayer.
panananginan ngayong umaga. Dinadakila po namin at pinaparangalan ang iyong banal na pangalan. At ang iyong kadakilan na iyong ipinapamalas sa bawat araw ay aming nadarama, nararanasan at kailanman ay pwede namin sabihin, kailanman po ay hindi kayo nagkulang sa aming mga buhay. Kayo po ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa inyong kabutihan na ito, sa mga sitwasyon na iyong ipinapamalas na aming naranasan, at ang lahat ng ito ay para sa aming ikabubuti. Salamat po sa inyo, aming Diyos, sapagkat this is the first time in my whole life as a church worker na hindi ko po nadarama ang kaligalingan, na hindi ko po nadarama ang pagdududa, na hindi po ang magbibigay takot sa akin ay ang church appointment, kundi ang takot na nasa akin ay yung hindi ka masunod sa iyong nais, sa aming buhay, sa aking buhay, na ako po ay maging mabuting alagad mo, na nag-aanyaya at naglalapit ng maraming kaluluwa. Hindi po ang destino at kung saan man ang kinatatakutan. Ang aking kinatatakutan o aming Diyos ay yung maging complacent po ako, yung maging relax po ako, at hindi ko po magawa yung nais ninyo. Tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ako na maging matapang, na ang iyong layunin ang aming magawa, na sa aking pangunguna, ito po ang bigyan ng pansin, sapagkat ito ang iyong nais sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang mga maya sa kanilang fellowship mamaya, that Sunday morning is not enough for them, kundi ang linggo ay isa lamang sa mga araw na pwede po nilang makasama at pwedeng sama-samang magkakapatid sa pananampalataya. Ang nais ko po na ideklara ngayong umaga para sa kanila na ang bawat mga UMYAF na ito ay magkaroon po ng tunay na pakikisa, pakikinig sa iyo from their personal daily devotion. At alam ko po na ito ay kailangan hindi lamang ng mga mayag, kundi ng iyong mga magagawa at lahat ng iyong mga anak na nagpapahayag na ang bawat isa ay mga Kristiyano na sumusunod sa inyo. Pagpalain niyo po ang gathering na ito at ang iyong anak na gagamitin upang magbigay ng buhay sa iyong mga salita. That Sunday is not enough for them. Tulungan din po ninyo ang aming district superintendent at sa pag-conform ng aming bishop na si Rodolfo Juan sa mga church appointment ng iyong mga church workers, deaconesses, and pastors. Ang gusto po namin na dalhin sa inyo ngayon sa umaga ito ay ang layunin ng lalim ng pananampalatayang may kaugnayan sa inyo, at ang mga gawaing paglago ay magpatuloy at magamit ang iyong mga anak na i-appoint na gagamitin ang district superintendent at ang bishop sa ganitong gawain. Nawa ang iyong kalooban ang masunod, hindi ang mga pansarili. Nawa ang iyong layunin ang mapangyari, hindi ang mga sariling layunin. At alam ko po ang aming Diyos na kayang-kaya po ninyo na pakialaman ang gawain ito